Glory to God. Parang bungi-bungi tayo ah. Can you occupy the space in front of you? Pag meron ka nakakitang bakante sa unahan mo, upuan mo. Kung hindi mo kaya, sabihin mo, Lord, next time magdadala ako na uupo riyan. O sige na. Okay. Kaya ba nating mangako? Sabihin mo nga, okay, Lord, yung bakanting upuan sa harap ko, ipinapangako ko po sa iyo. Pagbalik ko rito, pupunuin ko po yan. Kanino kayo nangako? Hindi kay pastor ha, wag niyo akong sisisihin pag naubos yung tao rito, pastor ha. So, ang pangako natin, hindi sa tao. Amen? Tayo ay hindi naglilingkod sa tao. Tayo ay naglilingkod sa Diyos na hindi natin nakikita. Amen? So, ang pinag-uusapan natin about this month is open heaven. At marami na nga kayong napakinggan before me, no? Na ano ba yung open heaven na yan? Bago tayo magbukas ng kung ano-anong nakasara. Kasi open heaven, bakit ba kailangan buksan yan, no? Bakit natin kailangan na pag-aralan ito? Before we can open anything that was closed, napag-aralan natin last month about the keys. Di ba? At napag-aralan din natin ang heaven may 12 gates. Wala si Billy Gates doon ha. Baka isipin nyo. Hindi, yung 12 gates na yun, ang pangalan ng 12 gates na yun, walang iba kundi ang pangalan ng mga apostles. Amen? Revelation 21. Kaya makikita natin yung foundation na ng pagpunta natin dito o pag-open natin ay mabigat. Dahil bukas ang langit para sa ating lahat. Amen? Hindi ko nakita na o nalaman na nagsara ang langit noong tayo ay maging born again. God gave us the keys and authority in binding and loosing. Spiritual po ang heaven eh. Hindi yung, kasi may heaven na sinasabi sa Bible, it's about the atmosphere. Yan yung heaven, the first heaven. And the second heaven is spiritual. Kaya ma-imagine mo, ang battle dito sa mundo, hindi dito sa ground eh. No, nagmamanifest lang sa ground, pero there is a battle spiritual. Sabihin mo sa katabi mo, may pinagdadaanan ka. Kasi may battle. Amen? Sino rito walang problema? Ha? Bibigyan ko kayo. Yan ang mahirap sa pastor, ano? Kung ilan ang miyembro o umaattend na nakakilala sa iyo, ganun karami ang problema mo. Kasi ipapanalangin mo sila eh. Amen? Kasi kailangan na ang pastor mapanalangin. At kung wala kang walang nananalangin sa atin, mahihirapan tayo na tumayo dito sa mundong ito. It's very difficult to face the devil. Pero araw-araw nandyan yan. Oras-oras, minuminuto. Sumakay ka lang sa tren, no? Bagong ligo ka, may nakatabi ka, siksikan. Nakatayo pang ganyan, nakataas. Planchado naman ang damit, no? Bigla na lang dadaan ang
Devil. Saan siya napapasok? Kaya nagsabi niya na, magagalit ka agad. Amen. Hindi yan may iwasan sa mundo. Amen. Kasi iba yung pabango mo, iba yung pabango nila. Mabango sa kanila yung amoy nilang ganoon. So, wag na nating pakialaman yon. Amen? Amuyin na lang natin yung sa atin. Amen. So, yung kasi, no, hindi natin napapansin na may battle spiritual. And the reason why the heaven is open because the dreams or the promise of God must come true. From Abraham, Isaac, and Jacob. Kaya yung binasa natin, about Jacob, it's Jacob's ladder. It is a vision of eternal destiny and promise of God to Abraham, the father of faith. The ladder shows the access to heaven where the angels of God ascend and descend. In our theme verse, Jesus said to Nathanael, because he believed that he sees him and know his past doing before Philip called him and recognized him as the Messiah, he will see by himself that heaven is open. Ganun din pinakita ng Diyos sa dream ni Jacob, no, yung ladder, na open yung heaven, panik-panaog ang mga anghel. Kaya ang sabi ni Jacob, no, nung magising siya, yung inuna niyang bato, sabi niya, ito gagawin kong memorial para babalikan niya yun para doon siya mag-tithes and offering. Amen. Kasi doon niya na-meet ang Diyos. Doon niya na-encounter ang heaven na open. At sinabi niya sa sarili niya, no? In Genesis chapter, ano ba yan? 28. Basahin ko na lang sa inyo para makita nyo. Genesis 28. Sabi niya rito sa verse 20. Sige nga, tingnan nga natin dyan. Jacob made a vow. No? Nangako siya. Sabi ni Jacob. Okay, basahin nyo. Then Jacob make a vow, saying, if God will be with me and will watch over me on this journey I am taking, and I will give me food to eat and clothes to wear. Okay. Nangako siya ran kung sasamahan siya ng Diyos at poproteksyonan siya sa kanyang journey, ay babalikan niya ito, verse 21. Okay? Verse 21. So that I return safely to my father's home. Then the Lord will be my God. Then the Lord will become my God. Verse 22. Then, And this stone that I have set up as a pillar will be God's house. And all of that you give me, I will give you a tenth. so nangako si Jacob, magtatahit sa rito, Diyos ko, sa Lord. Amen. Kasi yung tenth, yun yung lahat ng pagpapala na matatanggap niya sa Diyos, ibibigay niya roon. Kung saan niya natagpuan, na-encounter, na open ang heaven. Pinakita ito sa dream. Ibig sabihin, ang heaven is spiritual. It is not just heaven na nakikita mo yung ulap,
Pag nasa eroplano ka, yung ulap, hindi mo na makita. O pag nandun ka mismo sa ulap, wala ka nang makita. Amen? Bakit? It's an air. It's an atmosphere. Pero dito pinakita ng Lord na heaven is open with the ladder. Panikpanaog ang mga anghel. Alam nyo, kapag kayo nagpe-pray, dahil kayo ay mahal ng Diyos, ang mga anghel ay panikpanaog sa Diyos. Hindi maintindihan kung ano yung dadalin sa inyo. Lord, ang daming panalangin ito eh. Nahihirapan yung anghel iakyat. At nahihirapan ding ibaba dahil sa bigat. Amen. Kinukuha lahat ng Diyos, lahat ng panalangin natin. No? Depende na lang kung kayo nananalangin. Amen. So, okay. Let's start with the open heaven. No? Pag-uusapan natin itong bakit ba siya open? Kasi nga, naliligaw itong si Jacob at hindi niya alam dahil nung malaman niya na sino ba yung kapatid ni Jacob? Sino nakakaalam dyan? Aha. Si Esau. Nung nalaman niya na si Esau galit na galit dahil nautakan niya, sabi ni Esau kasi, papatayin ko si Jacob dahil naisahan niya ako kapag namatay ang tatay ko. So ang ginawa ni Rebecca, no, yung nanay ni Jacob, pinaalis siya doon sa lugar na kung saan nandoon si Esau. Pinapunta siya doon sa tiyuhin niyang kay Laban at doon, sabi niya, mag-asawa ka na lang doon. At yung along the journey, no, tumatakbo si Jacob na sa kamatayan. Pero along the journey, nakita niya buhay. Pinakita sa kanya ng Lord na merong pag-asa. Yung pangako ng Diyos kay Abraham, kay Isaac, ay sinabi ng Diyos mangyayari dahil siya ay descendant ni Abraham. Kaya si Jacob, siya yung pinangakuan. Kaya makikita natin ang Israel, which is Jacob. No? Kahit na malalakas ang kanilang mga kalaban o marami ang kanilang kalaban, hindi sila kayang talunin until now. Because Jerusalem is there. Nandoon pinanganak ang ating Panginoon. But the New Jerusalem now, dahil wala na ang Lord, ay nandyan na sa katabi mo. Tingnan mo nga, the New Jerusalem. Kaya yung pinag-aralan natin, no, in Revelation 21, ang New Jerusalem, yung pala, yung malapit sa'yo, yung Jerusalem kasi, no, in Acts chapter 8 verse 1, o 1 verse 8, no, I will give you power when the Holy Spirit comes upon you. So you'll become witness in Jerusalem. Yung pala yung family mo. Kaya Jerusalem, malapit sa'yo. Then, Jerusalem, Judea, Samaria, yun yung mga after ng family mo, yung mga kaibigan mo, mga kaklase mo. Tapos, up to the outermost part of the world, yung mga hindi mo pa nakikita. So the reason why nandoon si Jacob, yung soul niya nawawala. Pero natagpuan siya doon sa kawalan ng kanyang journey. Sometimes ganyan tayo, no? Nagjo-journey tayo, pumunta ka ng Dubai, wala lang. Punta ka ng UAE, gusto ko lang magtrabaho. Kasi gusto kong makaahon sa buhay. Amen? Sa kahirapan. Di ba? Sino rito ganun ang perspective niya sa mind niya noong araw?
Kaya ka nag-abroad o may tinakasan ka. O meron kang pinagtaguan. So, gano'n ano? Sa journey natin, minsan may tinatakasan tayo, kahit tulad ni Jacob. Pero hindi niya alam kung ano yung pupuntahan niya. And yet, na-encounter niya ang Lord doon sa lugar na yun. Kaya sinabi niya, kung poproteksyonan mo ko, kung poproteksyonan mo ko Diyos, ako gagawin ko ito na sanctuary. Kaya tinawag niya yung Bethel. Dahil nga nakita niya roon sa dream na nandoon ang heaven. So, let's go to the New Testament. Ang topic po natin ay finding the soul. Okay? Let's see. Nathanael answered him in verse 49 of John chapter 1. Sabi rito, Nathanael answered him, Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel. Shortcut na ako, no? Okay? Sa verse 50, ayaw lumipat ng ano ko. Ayan. Verse 50, Jesus said to him, Because I told you that I saw you under the fig tree, do you believe? You will see greater things than this. Sometimes, tinawag ka ng kaibigan mo, tapos sinama ka sa JCTD Church, pinaupo ka dyan. Nag-preach ang pastor o yung pastora. Sabi mo sa sarili mo, bakit ba ako pinatatamaan nito? Yung preaching niya sa akin parati. Hindi ka pa naman kilala ng pastora. Bakit ba sinasaktan ako nito? Siguro kinento ng katabi ko. Yung nagsama sa akin. Para bang ganun ang perception nitong si Nathaniel. No? Pero hindi siya nagtanong kay Philip. Okay? Sabi rito ni Jesus Christ, no? Because Jesus said to him, I told you that I saw you under the fig tree. Do you believe? You will see greater things than this. And he continued, I tell all of you the solemn truth. You will see heaven and open and the angels of God ascending and descending on the Son of Man. So the reason why we need to find the lost. Ito, no? Ano ang reason bakit kailangang hanapin ka nung ikaw ay nawawala katulad ni Jacob? Kasi gusto ng Diyos na mayroong direksyon ng buhay natin. In Jeremiah 29:11, I know my plan for you, for I know my plan for you, sabi ng Lord. Plan to prosper you and not to harm you. Plan to give you hope and a future. Kaya ka pala tumatakbo kasi may magandang plano ang Diyos para sa iyo. Sa pagtakbo mo sa buhay na yan, sa journey mo, may plano ang Diyos sa iyo. And number one plan of God is to save your soul sa tunay na kapahamakan. Papatay ka ni Esau. Ganyan yung no? Kaya itong si Jacob, itong si Nathaniel, kilala ng Diyos na may journey siya sa buhay niya. At nung sinabi niyang nandoon ka sa ilalim ng puno ng igos, alam ng Lord, may iniisip siya. May pinagdadaanan siya, katulad ng katabi mo. Tingnan mo nga, may pinagdadaanan ka, alam ko. Huwag mong mag-i-standby dyan. Amen. Huwag kang mag-standby dyan. Kasi may hagdanan na bibigay sa iyo ang Lord. Amen? At sabi ni Peter dito, no? Sa verse, ano
Okay, anuin ko na nga ito. You are found so that you will die. Amen? Ito yung reason why we need to find the lost soul. No? Katulad mo, you are found to die and be born again. Gusto ng Lord buhayin ka doon sa katotohanan. Kasi patay ka eh. Tayong lahat ay patay. Amen? Sino rito yung buhay na nung tinawag ng Diyos? For all have sinned and fall short to the glory of God. Romans 3:26. And the wages of sin is death. Okay? Sino rito tinawag ng Diyos na hindi siya makasalanan? Ibig sabihin niyan, yung katahimikan nyo, lahat tayo. Amen. Bago ka tawagin ng Diyos, o bago ka tawagin ng kaibigan mo, halika punta tayo doon sa church ng JCTD, nagtatampisaw ka. Huh? Sa kasalanan. Amen. Buti na lang, tinawag ka ni Philip. At yung kasalanan mo ay na-realize mo, mali pala ang ginagawa ko. Amen? Hindi pala ako pinatatamaan ni pastor o ni pastora. Ako pala yung totoo. Si Jesus pala nagsasabi patungkol sa akin. Amen. Kaya nabago tayo. Amen? Amen ba? O hindi pa? On process pa lang. Kaya tayo binago. Hindi dahil sa pastor, dahil sa salita na nagmumula sa Diyos. Amen. Yung pala yung ladder na nakita ni Jacob during his dream. Nabuksan ang langit at bumaba ang pag-asa para tayo ay ilagay sa matuwid na daan. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Walang nagmula sa Ama sa pamamagitan ni Jesus. So ito yung ladder na nakita ni Jacob sa dream. Dahil may papatay sa iyo eh. Sino yun? The devil itself. Because in John chapter 10 verse 10, the thief cometh not but to steal, to kill, and to destroy. Trabaho lang, walang personalan. Amen? Nagtatrabaho lang ang devil. Kaya ang ginagawa ng devil, yung trabaho niya, to steal your heart, to steal your soul, and to kill the relationship between you and the Father. Kaya tayong lahat patay. So, ang reason why you are found is for you to die in your body and live in the Spirit of God. Tingnan nga natin itong John chapter 3 verse 3 to 6. Okay? John chapter 3 verse 3 to 6. Gusto ko kayo magbasa. Sige, 1, 2, go. In reply, Jesus declared, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. How can a man be born again when he is old? Nicodemus asked. Surely he cannot enter a second time into his mother's womb to be born. Jesus answered, I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. Unless he is born of water and spirit, you cannot enter the kingdom of God. So si Philip ay ginamit ng Lord para kay Nathaniel. Nathaniel, Philip ba nag-evangelize sa'yo?
In John chapter 3 verse 7, ano sabi riyan? Kasi matalino masyado si Nathaniel eh. Okay? Nicodemus. Okay. Verse 7. Do not marvel that I said to you, you must be born again. The wind blows where it wishes, and you hear its sound, but you do not know where it comes from or where it goes. So it is with everyone who is born of the Spirit. It is one who is born of the Spirit. Ay, hindi mo alam, pero igagate ka. Parang hangin. No? Kaya nagkakaroon ng pangalan ng mga bagyo. No? Parang hangin yan. Pag malakas na talaga ang dating mo, yung pangalan mo ililista ron. Katulad ng storm nung nagdaan sa atin, ano? Inday. Pinangalanan doon sa impeachment. Hindi, dahil malakas eh. So, ang ano riyan, the wind blows where it wishes and you hear its sound. Naririnig mo. Pero hindi mo nakikita. Ganyan ang espiritu. May nag-uudyok sa'yo, dalawa yung espiritu eh. Isang masama, isang mabuti. Kapag ang masama nag-uudyok sa'yo, natural, masama ginagawa mo. Pero pag mabuti naman, natural, sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. Kasi the Spirit gives life, John 6:63. The flesh profit nothing. The words, sabi ni Jesus Christ, that I have given you, they are full of spirit and they are life. Kaya kung gusto mo ng buhay, mamili ka. Doon sa espiritu ni, sino nga ito? Nakalimutan ko na uli. Kapatid ni Jacob, si Esau. O sa espiritu ni Jacob during that time. Mamimili ka lang. Ang gusto ng Diyos, yung espiritu na nagbibigay ng buhay. In John chapter 10 verse 10, the thief cometh not but to steal, to kill, and to destroy. Tinawag na thief ang espiritu ng kadiliman. Pero sabi ni Jesus Christ, I have come to give you life. Life more abundant. Life full of blessing. Life full of strength. Life full na wala kang magiging problema, to the fullest. Kaya kung pipiliin mo yung ino-offer ni Jesus Christ, that I have come to give you life, then yan talaga ang reason bakit ka tinawag katulad ng pagtawag niya kay Philip. Okay? Ano yung next verse na nilagay ko dyan? You are found to be a disciple. Si Philip, naging disciple. Amen? And to be a follower of Jesus Christ. John chapter 1:43. John 1:43. Basahin nyo nga. The next day, Jesus decided to go to Galilee. He found Philip and said him, "Follow me." So, Jesus is looking for a disciple kasi bago pa lang yung ministry niya. Nagmi-minister siya, pero kailangan niya ng disciple. And he found Philip. Pero hindi doon natapos. Si Philip, dahil ang Jerusalem niya o yung kaibigan niya na malapit sa kanya, si Nathaniel, sinama niya kay Jesus. Kaya, when you are found by the Lord, somebody will going to be used as a disciple. Halimbawa ako, tinawag ako ng Diyos, kaya ka nandito. Yung disciple mo o yung discipler mo, kaya nandito. Dahil in-invite ko sila na makilala si Jesus.
At yung discipler na nag-disciple sa'yo, no? Nag-disciple din. Ikaw, kailangan mag-disciple ka rin. Sabi mo nga sa katabi mo, kailangan pala yung discipleship na yan. Hindi lang pala ako makikinig dito, pambihira si pastor. Binigyan pa ako ng problema. Sabi rito, no? You are found because somebody is looking for you to do something para makita mo rin yung nawawala na soul pa. Alam nyo ba, kapag natapos na yung bilang sa Revelation, tapos na mundo. We are looking only for the last soul. Last man. Baka mamaya, yung kaibigan mo yan. Yung nagbibidyo ka sa kabilang kwarto mo, hindi mo pa na i-evangelize, i-invite. Amen. Hindi, tapos na. Tapos nang kumanta o ano. O baka mamaya, nandyan lang sa katabi mo sa opisina. Panay ang kwento mo, pero hindi mo makwentuhan patungkol kay Jesus. Si Philip, hindi niya pa masyadong kilala si Jesus. Sinabi lang ni Jesus, "Come follow me." Aba, meron na agad bit-bit itong si Nathaniel. Hindi niya ma-explain kung sino si Jesus. The next day, Jesus decided to go to Galilee, found Philip. At sabi riyan, "Follow me." Next, slide. Basahin niyo in Matthew chapter 10, verse 5. Bakit? These 12 Jesus sent out, instructing them, "Go nowhere among the Gentiles and enter on no town of the Samaritans, but rather to the lost sheep of the house of Israel, and proclaim as you go, saying, the kingdom of heaven is at hand." Yun pala, no? Nung malaman ni Philip na meron palang papagawa sa kanya, hindi niya pa alam noon. Pero sinama niya na itong si Nathaniel at may papagawa pala si Jesus sa kanila. Go nowhere among the Gentiles and enter to the town of Samaritans. But go rather to the lost sheep of the house of Israel. Sino ba si Nathaniel? Sabi ni Jesus Christ, this is the true Israelites. Lahi ito ni Jacob na wala kang makikitang deceit sa taong ito. Hindi siya manluloko. Parang si Jacob, Hindi niya niloko si Esau. Hindi niya inisahan lang. Amen? Para makuha niya yung birthright. So, nakita ni Jesus Christ ang puso nitong taong ito, the true Israelites. At yun ang pinahanap sa atin ng Diyos. Kung ayaw ng salvation, iwan. Marami pa, alam nyo ba, mahigit na tayo atang 1,000,000 na Pilipino OFW rito sa Dubai o sa UAE. Ewan ko, yung data ko noong 2017 yata yun. 10 taon na yata, magsasampu na. Ang Christian, wala pa atang 10,000, 5,000. Kasi pag nagkikita-kita, konti lang Ito nga, hindi natin mapuno 200 lang, hindi. Kumakalog-kalog pa tayo, di ba? Pero kung tutuusin, kahit 1,000 tayo rito, kulang pa. Yung effort natin para mapunuan ang langit na inihanda sa atin ng Panginoon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, importante ka. Okay, next slide. You are found, number 3, you are found to be a witness to the promise. Katulad ni Jacob. Kasi
pinangakuan ng Diyos si Abraham, yung lolo niya, si Isaac, yung tatay niya. Ngayon si Jacob. Dapat malaman yung pangako ng Diyos, makarating din sa kanya. And the reason why Jesus Christ came as a ladder to open the heaven for us, para makarating din ang pangako ng Diyos kay Abraham sa ating mga mananampalataya ngayon. Amen? Kaya open ang heaven. Sabi mo, hindi nagsara ang heaven. To those who believe. Kaya nga, you are found to be a witness to the promise. Tingnan natin yung Matthew chapter 15 verse 24. Basahin nyo. He answered, I was sent only to the lost sheep of the house of Israel. Yan yung sinabi ng Lord. Noong merong woman na gusto o nagmabakaawa kay Jesus. Sabi niya, may sakit yung anak ko. Pagalingin mo. Eh sabi ni Jesus Christ, no, I was sent only to the lost sheep of the house of Israel. Yung mga Israelites lang. Ay ano mo nga yung verse 25. Yung persistent na woman yan eh. No? Meron siyang pananampalataya na hindi matanggihan ni Jesus. Okay, basahin nyo. The woman came and knelt before him. Lord, help me, she said. Verse 26. He replied, it is not right to take the children's bread and toss it into their dogs. Kita nyo, ang baba ng tingin ng Panginoon, ano? Because He is a Jew doon sa babae. Pero tingnan nyo pananampalataya niya. Verse 27. Yes, Lord, she said, but even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Ganyan ba kayo magdasal? Lord, ayaw na ng Lord yung panalangin nyo. No, hindi ko bibigay sa iyan. Para lang to kay Nathaniel. Kasi kita ko puso nitong si Nathaniel na to eh. Walang disit sa kanya. Kung mataba siya, mataba siya. Hindi mo makikitaan na. Sorry, Nat. ah? So, walang disit dyan. Hindi mo makikitaan ng disit yan. Lord, yung puso niyan talagang tapat. Amen? Sabi na, ang Lord, hindi para sa mga dog itong pinamimigay ko na healing. Pero dahil, kita niyo ang verse 28. Anong sabi ni Jesus? Then Jesus answered, women, you have great faith. Your request is granted. And her daughter was healed from that very hour. Tandaan nyo ito, kapag may pananampalataya kayo, kasing liit ng mustasa, butil ng mustasa, you can say to this mountain, be moved, and it will be moved. Amen? Basta may pananampalataya kayo, kahit imposible, magiging posible. Kasi sinabi ni Jesus Christ, nothing is impossible to those who believe. Sino rito naniniwala? Kaya yung pang-apat, no? Na kaya ka tinawag o kaya ka hinanap, tingnan natin itong John 1:45. Philip found Nathanael and said to him, we have found him of whom Moses in the law and also the prophets wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. Tinawag o dinisciple ni Philip tong si Nathanael pero hindi siya naniwala. Kaya sinabi ni Philip, halika sumama ka na lang and see for yourself. Come and see. So, number 4, you are found to believe and be a child of God. John chapter 1, 48 to 50. Basahin nga natin to. Nathanael said to him, how do you know me?
Jesus answered him, Before Philip called you when you were under the fig tree, I saw you. Nathanael answered him, Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel. And Jesus answered him, Because I said to you, I saw you under the fig tree. Do you believe? You will see greater things than this. Yugyugin mo yung katabi mo, sabi mo, mas malala pa riyan ang makikita mo. Yung sinasalita na makasalanan ka, hindi yan. Maliit pa yan. Makikita mo. Ang bulag makakakita. Ang bingi makakarinig. Ang pilay makakasayaw. Ang patay mabubuhay. Yan ang sinabi ni Jesus Christ doon sa disciple ni John the Baptist. Kasi may duda si John the Baptist eh. Sabi niya doon sa mga disciple niya, puntahan niyo nga itong si Jesus Christ. Tanungin niyo nga kung siya na ang inaantay natin. Parang si Nathanael lang. Meron bang mabuting tao na nagmula sa Nazareth? Kaya sinabi ni Jesus Christ doon sa disciple ni John the Baptist, come and see. Tingnan nyo. At sabihin nyo kay John the Baptist, ang pilay nakakita. Nakala ko. Kala ko sasabihin nyo nga eh. Yung buhay, humihinga. No? Kung aanuhin natin, no, yan ay nakasulat na ang Messiah ay gagawa ng mga miracles na katulad nito. Kaya kapag nagbabalita kayo, kailangan biblical. Kasi kung hindi biblical, kung si Nathanael ang makikita nyo, hindi kayo paniniwalaan yan kasi alam niyan ang buong Bible. From Genesis to Revelation. Amen? Sabi niya, paano ako maniniwala? Sa Nazareth. Anong mabuting bagay ang meron sa Nazareth? Sinabi ni Jesus Christ kung sino siya. Bago ka dinisciple ni Philip, Nathanael, nakita na kita. And sabi niya, Rabbi, teacher, my Lord, my God. Alam nyo, andyan po yung secret. No? Kapag kilala natin si Jesus Christ at naniwala tayo, katulad ni Nathanael, tayo ay magiging anak ng Diyos. John 1:12-13. You read it. But to all who did receive him, who believe in his name, he gave the right to become children of God, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Yung si Jacob, hindi niya yung pangako ni siguro ng lolo niya si Abraham, hindi niya naintindihan na ipinasa ito sa tatay niya. At hindi niya rin naintindihan na up to the 4th generation yung pangako na yun ay pangako rin sa kanya. And then, yung pangako ng Diyos kay Abraham, Isaac, kay Jacob, sabihin mo sa katabi mo, the same promise yan. Spiritual na yan. Amen? Kaya si Jesus Christ is Spirit. Kaya sabi niya rito, no? Those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Now, in Mark 16:17-18, ano yung sign para ikaw ay paniwalaang naniniwala ka? Okay, these are the sign na naniniwala ka talaga
kay Jesus. Basahin nyo nga. And these signs will accompany those who believe. In my name they will cast out demons. They will speak in new tongues. They will pick up serpents with their hands. And if they drink any deadly poison, it will not hurt them. They will lay their hands on the sick and they will recover. Ray, tandaan nyo ito. If you are a believer, magagawa nyo ito dahil ito ay ginawa ni Jesus Christ ng tao siya. Nung tinawag niya ang kanyang mga disciple, pinakita niya sa mga disciple niya ang kapangyarihan hindi galing sa kanya. Ito ay galing sa Ama. Yung salita ng Ama na sinasalita niya, ito ang ginagawa niya, nagmamanifest sa mga tao. Kaya kung may pananampalataya tayo, kaya ka tinawag upang manampalataya ka. You have to believe on the supernatural power of God inside you. Nasa iyo, nasa puso mo yan. Pag magpe-pray ka, huwag kang mag-pray na, Lord, sana po, bagsakan ako rito ng mansanas o ng bayabas. No. Gawin mo na may kamay ka, kunin mo na lang yung bayabas, akyatin mo. Amen. O kung may mansanas sa puno, akyatin mo. Amen. Ibig sabihin, you have the power. The reason why may kamay ka, may paa ka, God has created you according to His image and likeness. I have given you power and authority to trample down snakes and scorpions, and nothing will harm you. Kaya kapag yun ang dala-dala mo, yung salita ng ating Panginoon, dala mo ang kapangyarihan. Dito sa mundong ito, ang nakikita mo, hindi yan realidad. Ang realidad yung hindi mo nakikita na kalaban ng puso mo. Amen? Para yung ang boyfriend mo nasa Canada, ikaw nandito. Wala kang inisip kundi, siyempre, ano kaya ginagawa ng boyfriend ko roon? O yung girlfriend ko roon? O yung asawa ko doon? If you cannot trust it to God na hindi mo nakikita, you cannot trust even the person beside you na nakikita mo. Amen? Kasi importante yung maniwala ka, manampalataya ka. This sign will accompany those who believe. In my name, they will cast out demons. They will speak in new tongues. They will pick up serpents and with their hands. And if they drink any deadly poison, it will not hurt them. They will lay their hands on the sick and the sick will recover. Because you are bound by God to use you to open the heaven here on earth. Sabi mo sa katabi mo, gagamitin ka pala ng Lord. Magamit ka na. Hindi mo makikita ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo kung hindi ka magpapagamit. Kung manonood ka lang ng manonood, si pastora ang husay. Ang discipler ko ang galing mag-pray. Yung may sakit na matay, grabe, ang galing. Manonoorin mo lang. Kaibigan kapatid, you are found not to be
a sitter or a hearer only, you are found to become a disciple of Jesus Christ, to be an imitator of the Lord. In John chapter 1:51, he continued, I tell all of you the solemn truth. You will see heaven open and the angels of God ascending and descending on the Son of Man. Romans chapter 8, verse 10. But if Christ is in you, although the body is dead because of sin, the spirit is life because of righteousness. Yung righteousness ni Jesus Christ, yan ang bumubuhay sa inyo ngayon. Bumubuhay sa namatay na pag-asa mo, bumubuhay sa mga pangarap ng magulang mo, bumubuhay sa mga pangako ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, pangako ng Diyos na pagpapalain ang lahi mo. That is the robe of righteousness na sinuot ni Jesus. In Romans chapter 8 verse 11, if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal body through His Spirit who dwells in you. Kaya sabi ni Jesus Christ, the Spirit gives life. The flesh profit nothing. The words that you have heard today is full of Spirit and they are life. You must be alive. Kailangan buhayin natin si Jesus Christ sa buhay natin because He is the same yesterday, today, and forever. Hallelujah. And you are found because you are important to the new heaven that God has prepared. Tingnan nga natin yung sabi ni Jesus Christ sa John chapter 4, verse 2 and 3. Dito na ako magtatapos. Verse 2, John chapter 4. In my Father's house are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself, that where I am, you may be also. That where I am, you may be also. The word I am, as I highlight, is the name of God. When Moses approached the fire, God speak to him. And Moses asked, Lord, anong sasabihin ko kay Parao? Kilala ko yun. Anong pangalan ang sasabihin ko sa kanya? And the voice of God told him, I am who I am. Yan po ang sabi ng Diyos kay Moses. Kaya nung sinabi ng disciple ni Jesus, kung sino siya, sabi ni Jesus Christ, I am, John 14:6, the way, the truth, and the life. He is Jacob's ladder, connecting heaven and earth. Kaya nung tinuruan tayo na magdasal, sabi niya, let His kingdom come here on earth as it is in heaven. Dinala na ng Diyos
ang langit dito sa lupa. Ang kailangan lang natin, magpakita tayo. Jesus found you for a purpose. Jesus is still looking for someone who will going to respond to the calling. Like Peter, like Philip, hindi siya nag-aksaya ng panahon. Halika, sumama ka. Hindi ko rin kilala ito. Pero naramdaman niya at nakita niya sa kanyang mga mata, may kakaiba sa taong ito. At yun tao na pinangako ng law of Moses, ng mga prophet na darating. And that is the first coming of our Lord Jesus Christ. The second coming is up to you to accept. Let's all stand.